Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan ng palaman upang sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay tinarahan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, asya kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagating balita si Boyet Guillermo. Maraming salamat sa mainit na pagsalubong po sa inyong lingkod at muli po ako po ay una sa lahat bumabati po ng magandang hapon sa inyo pong lahat dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging po sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide. Magandang hapon mga kababayan po naming OFWs, mga kababayan naming mga Pilipino dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po, tayo ay magsama-sama sa 1 oras po ng ating programang ito. Tayo po ay 1 oras na magbabalitaan, magbabalita, magtatalakay ng mga nasa likod ng balita at syempre, ang serbisyo publiko ay hindi po mawawala sa ating programa. Yan, ngayon po ay isa na naman pong edisyon ng ating pong Balitang Pilipinas Worldwide. At tayo po ay nasa araw po tayo ng Huwebes. Yan, August 31, 2023. Ito po yung huling araw ng buwan po ng Agosto. At sa araw na ito,
ay magpapaalala din tayo muli. Magpapaalala ho tayo dahil araw ho ng sweldo. Ano ho? Sweldo, sahod, 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 sahod. Oh, bakit? Ha? Sahod, 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 sahod. Oh, bakit naman? Ayan, ha? Mga ama, mga tatay, yan. Sweldo ngayon at ang mga anak ninyo naghihintay kaya kinakailangan umuwi kayo. Pagkagaling sa trabaho, nakuha ang sweldo, umuwi na, wag na hong dadaan pa kung saan-saan. At para ka rin makasiguro na yung pinaghirapan mo ay mapapakinabangan ng iyong pamilya, ay ba ikaw na rin ho ang mamili. Ikaw na rin po ang mamili para pagdating mo sa bahay, tuwan-tuwa ang iyong misis dahil nakapamili ka na. Di ba? Naibili mo na ng bigas, naibili mo naman ng dilata, ng sardinas, ng noodles, ng kung ano-ano pa na kailangan sa pangkusina. Ayan. So, hindi na mahihirapan mag-budget si Mrs. Kaya kung ikaw ay may pagkakataon at isa kang taong sigurista, siyempre, kung hindi ka pa, kung mamalas-malasing ka, di ba? Sa pag-uwi mo, baka mamaya madukutan ka pa Kaya mabuti na yung pag ipamili mo na yan, sigurado na. Hindi yan madudukot dahil yung mga napamili mo, mahirap dukutin yan. Mahirap dukutin. Kaya wag nating bibigyan ng pagkakataon ang mga masasamang loob para tayo ay biktimahin. Maniguro tayo, maging magulang. Ayan na naman, ang salitang magulang. Maging matalino. Sigurista para nakakasiguro na yung ating isang buwan na pinaghirapan ay talaga namang mapapakinabangan ng ating pamilya. Yan. Sa bahay po pwede ka namang magpaalis ng pagod, di ba? Sa loob ng isang buwan mong pagtatrabaho, doon mo na gawin sa bahay ang pagre-relax. Pagpapaalis ng pagod ng iyong katawan na ikaw ay nagtrabaho sa loob ng isang buwan, di ba? Yan, po pwede ka na lang dyan sa bahay. Oy. At ayan, siyempre, ingat-ingat, mag-iingat sa pag-uwi-uwi. Kinakailangan makauwi ka ng ligtas sa pamilya. Huwag masyadong excited, huwag nagmamadali, relax lang sa pag-uwi. Huwag na hong humahabol-habol pa sa mga pampasaherong bus at saka sa pampasaherong jeep. Para hayaan niyo siyang huminto sa dapat na kahintuan niya at doon ka tumayo sa hintuan para hindi ka pinahahabol. Wag mo siyang hahabulin kasi delikado ho yun. Delikado na ikaw pa hahabol-habol sa kanya. Ito naman minsan kasi yung ating mga driver yung mga pampasaherong jeep driver. Talaga naman yung iba diyan talagang walang pakundangan Hinto lang sa gitna Ang layo-layo doon sa
patatawirin yung pasahero. Hindi maikabig-kabig ang manubela at para itabi ang sasakyan. Nakakaabala na siya doon sa kapwa niya motorista. Nakakaabala na. Delikado pa sa pasahero niya. No? Nako, sana naman magbago na po tayo. Mga driver, magbago na ho tayo ng pag-uugali. No, marami pa rin ho talaga na ganyan ang pag-uugali. Hindi na iniisip na nakakaabala siya doon sa susunod niyang sumusunod sa kanyang sasakyan. Basta ihinto 'yan. At hindi talagang pag-iintayin. Kaya kung minsan na 'yan, may nagagalit ang kasunod. Nagkakaroon tuloy ng away sa lansangan dahil pag hindi napigilan ng sarili, nagkasigawan at pag sumigaw at nakipagpalitan ng sigawan at mauuwi na sa murahan, ayan na. Ito namang mga talagang rin ho hindi na rin ho iniisip na yung mumurahin niya na di kotse, akala mo talaga namang kayang-kaya niya. Paano kung may baril na naman? Ikaw, ano ang pinagmamalaki mo? May tubo ka dyan sa gilid ng iyong sa iyong gilid na upuan. Bakit may tubo ka? Dahil talagang papalabang ka. Papalaban. Dahil kabado ka. Nangangamba ka sa sarili mo dahil alam mo na ikaw ay balasubas. Balasubas ka sa lansangan. Kaya papalabang ka pag may umano sa'yo. Yan ang mga ugali eh. Yan ang mga ugali minsan. Ng nakakaraming driver. Talagang tatapang. Talagang pinaglalandakan nila na sila talaga yung hari ng kalsada. King of the road, kumbaga. King of the road. Dapat may ganito no? Yan, no? At ano pa ba 'yan, no? Yung isang motorista na galit, di ba? Wala ako yata na. Galit na isang motorista doon sa siklista. Teka, hahanapin ko yung wala yata tayo noon Nasaan na yun? Nahanap ko yung ating wala wala dito. Alright. Di bali na lang ho. Wala. Okay. So, tuloy po tayo. Yan, mapalad. Mapalad ang mga magulang. At ang mga bata, masaya naman. Dahil, alam nyo na, nakatipid ng baon. Dahil suspendido ang klase kanina. At sa ngayon, mararamdaman ngayon natin ang maluwag na lansangan dahil walang mga estudyante at walang stranded. Yan. At ayan, dahil pa rin sa kanina ng umaga, talaga naman ang lakas ng ulan at binaha ang mga ilang lugar dito sa Metro Manila. Kaya ang iba't ibang lungsod, ang Metro Manila,
dito sa Metro Manila, yung mga lungsod nag-suspend ng klase para ho ang ating mga estudyante ay hindi po mabasa ng ulan na magiging sanhi ng kanilang karamdaman. Yan. At paalala din po pala, mga kaibigan, suspendido din po yung itong araw na ito, yung paghahain po. Paghahain po ng COC ng mga kandidato. Sinuspend po yan ng Commission on Election nang dahil pa rin ho sa masamang panahon. Kaya tahimik. Tahimik ang COMELEC ngayon, nakapagpahinga sila. Ng mga nakaraang araw ay dinumog. Bukod sa dinumog, sila ay kinalampag. Kinalampag at sila ay sinisisi. Bakit ang babagal daw? Ang babagal sa pagtatanggap ng COC. Dahil nagkasabay-sabay sabay-sabay na dumating ang mga kandidato. Diyan ho, yung mga pangyayari ho yan sa Maynila. Diyan ho sa Maynila, bakit ba hindi pa rin talaga na ililipat yung kanilang COMELEC? Dahil talagang maliit. Maliit to at posible pang gumuho dahil yung mga ang kanilang sahig kahoy pa kahoy pa rin ba hanggang ngayon? Noong mga nakaraang panahon, mga nakaraang eleksyon nakapag-cover ho ako dyan, talagang init. Mainit ho. Nako, siksikan talaga. Siksikan ang mga maghahain ng COC. Kaya itong mga nakaraang araw, unang araw ng paghahain ng COC, ayan, naireklamo sila. Nabatikos na napakatagal, matagal ang pagtanggap ng COC ng mga kandidato. At kaugnay po niyan, sa ngayon ay umaabot na sa mahigit na 270,000 ang mga nagsihain po ng COC para po sa barangay at SK election. Yan, maabot na. Lahat-lahat na ho yan. Yan ay sa 41,000 barangay. Pero sabi nga po ng COMELEC, madadagdagan pa ho yan sapagkat may mga lugar pa ho ang hindi pa ho nakakapag-report kung ilan na yung natanggap nilang mga COC mula po sa mga kandidato sa mga barangay. Yan, partiho ng ilang lugar dyan sa Cotabato, At habang papalapit ang eleksyon, umiinit. Umiinit. Na kung saan may napaulat na. May napaulat na isang barangay captain na katatapos lang hong maghain ng kanyang COC tinambangan. Pinagbabaril sa kanyang bahay. Talaga naman, bakit nauuwi pa sa ganun, nauuwi pa sa ganun? Bakit hindi hayaan ang hatol? Bakit hindi hayaan na maging parehas? Maging parehas lamang. Bakit nagagawa pang
pumatay. Ano? Imagine, no? Kasi yung tao hindi na no? Kung tutusin, magiging pangit ang eleksyon sa lugar na yan sapagkat hindi natin makikita yung sigaw ng taong bayan kung sino talaga. Itinumba na eh. Oh. Yung lugar na yan, pinag-aaralan. May mga lugar po na pinag-aaralan ang ating mga PNP, ang ating Philippine National Police, kung alin yung mga area of concern na ideklara na hotspot. Oh. Ano ho? Nakakalungkot na hanggang sa ngayon nangyayari pa ho yung mga ganyang bagay. Bakit ba hindi matanggap na na may kalaban siya? Ano? Bakit ba nangangamba ba? Natatakot ba na maibigay o maisalin ang kapangyarihan sa iba namang tao? Ano? May mga ganon, ano? Hindi matanggap na may kakalaban sa kanya? O kaya naman ay ayaw na mamuno pa at ayaw nang manalo pa. Marami hong mga dapat alamin ho dyan eh. Ano? Maraming dapat alamin, lalo na yung motibo po. Pero malinaw na ang motibo dyan ay politika. May kaugnayan sa kanyang sa kanyang tungkulin, kanyang panunungkulan o sa kanyang pagtakbo sa barangay at SK election. Pero kapag ganyan, siguro alam nyo na, kayo ho nakakaalam sa barangay kung bakit nagkakaganon ang mga tatakbo sa inyong lugar ay di ba? Pinagtatangkaan ng buhay. Kayo na ang nakakaalam dyan. Kaya pagdating ng paghahatol, pagdating ng eleksyon, kayo po ay dapat maging matalino sa inyo pong pagpili. Ano ho? Lagi natin hong pinapaalala yung mga karapat-dapat na mga opisyal na matagal nang nakaposisyon, kung maganda ang kanilang nagawa sa tagal ng kanilang panunungkulan, atin po silang panatilihin sa posisyon. Kung tapos naman ang kanilang termino na at isasalin at nais tumakbo ang isa niya sa miyembro ng kanyang pamilya, alam naman din niyo na maganda ang ginawa, suportahan po natin. At kung hindi naman po, at sa tagal ng kanyang panunungkulan, ilang termino, natapos ang termino at na-extend pa ng na-extend dahil na-postpone ang mga eleksyon, mga nakatakdang eleksyon, walang pagbabago sa barangay, walang proyektong na isakatuparan sa barangay, yan, sila po ay ating itapon sa kangkungan. Huwag na ho natin silang bigyan ng pagkakataon. Huwag nang bigyan pagkakataon. Yan ho ang panawagan po ng ni COMELEC Commissioner George Garcia na
mga kandidato na sarili lang ang kanilang iniisip. Kaya tatakbo sa barangay election. Kapangyarihan lang ang hangad at personal na interes lamang ang hangad sa kanyang pagtakbo. Kaya tayo, mga botante, wag na wag po tayong magkakamali sa ating pagpili. Wag po tayong magkakamali. Suriin nating maigi, pag-aralan nating maigi ang mga kandidato at kung sino yung karapat-dapat nating panatilihin o palitan upang makamit natin ang magandang pagbabago sa ating barangay. Isipin na lamang po ninyo, sa tagal ho ng panunungkulan nila, ang inyo pong barangay nananatiling magulo, nananatiling madumi, nananatiling nagkalat ang bisyo. Yan ho. Tingnan po natin yung mga bagay na yan. Kung sa ating barangay ay may nakita tayong magandang pagbabago. Tapusin na po natin ang kanilang pananamantala. Pananamantala sa kanilang posisyon, sa kanilang kapangyarihan, pananamantala sa kaban, sa pondo ng barangay. Pananamantala sa kanyang mga kabarangay na kung saan hindi na nakakarating. Hindi na nakakarating ang mga biyaya para sa kanyang constituent. Mga programa walang makita sa barangay. Pero kung susuriin at iimbestigahan na i-release ang pondo, subalit hindi nakikita sa barangay ang pinaggastusan ng pondo. Pinagkagastusan sa isang proyekto. Meron. May mga nangyayaring ganyan. Katunayan, yan ay naikwento at naibulong sa atin na may mga dokumento na nagpapatunay na mayroong programa, proyekto na isinumite para ma-release ang pondo, subalit walang makitang proyekto sa barangay. Sa physical, wala. Tingnan nyo po, ang gagaling. Ang gagaling. Sana ang mapili din po nating mga kagawad ng barangay ay hindi kukonsintihin, hindi aayunan ang mga maling gawain ng kapitan. Hindi po kayo inihalal ng inyong kabarangay para lang makipagkutsabahan sa inyong kapitan.
Isipin po ninyo, 7 ho kayo, iisa lang ang kapitan. Kung kayo po ay magkakaisa na punahin, pahintuin ang mga maling gawain ng inyong kapitan, magagawa ho ninyo siyang mapatalsik sa kanyang posisyon. Yun po ang tinatawag nating recall. Pangunahan po ninyo at mararamdaman ho ninyo yan. Yung inyo pong mga yung mga taong sumuporta ho sa inyo. Yan ho ay lumikom po kayo ng mga lagda sa inyong mga constituent, sa inyong mga barangay, na kung saan kung makakuha po kayo ng 3/3 ng pirma sa inyong barangay, ayan ay sapat na para magkaroon ng recall sa inyong barangay at mapatalsik ho ang isang barangay captain na hindi tumutupad ng tama sa kanyang tungkulin. Kaya po mga kagawad, tayo po ay mag-aral, alamin ang mga bagay-bagay sa inyo pong papasukin. Hindi ho po pwedeng ang popular ka lamang ho. Itinutulak ka ng iyong kabarangay at ikaw ay pasugod din naman. Takbo nga rito, pinatatakbo ka bilang kagawad, pero kinakailangan kung talagang ikaw ay ini-endorse ng mga kabarangay mo, kinakailangan mong malaman kung papaano mo gagampanan ang tungkulin mo. Ano ho? Alamin mo ang tungkulin mo. Kung ano-ano ang iyong trabaho. Kung papaano mo gagamitin ang iyong karapatan bilang halal na isang kagawad. Ano po? Kung wala po kasi tayo mga ganyang kagawad, wag na ho tayong umasa na magiging mabuti ang pagpapatakbo sa ating barangay. Wag na ho tayong umasa na may mababago sa ating barangay. Mananatili lamang po yan ng karumihan sa ating barangay. Magulo na barangay, mananatili lang mo yan. Talamak ang mga may bisyo, lalo na sa droga, at alam na alam po ninyo yan. Naalala ko tuloy si namayapang si DILD Assistant Secretary Martin Dino, na siya ang Pangulo Federasyon ng mga barangay captain sa buong Pilipinas. Nakita ko ang kanyang talumpati at pinagdidiinan niya. Sinasabi, huwag niyo kong lokohin. Kayong mga barangay captain, kilalang kilala nyo at alam na alam nyo kung sino ang mga tulak dyan sa inyong lugar. Sa lahat, ang barangay captain daw ang pinaka chismosa. Alam na alam
ang mga pangyayari sa barangay. Kaya hindi ninyo maitatanggi na wala kayong alam sa mga operasyon ng illegal na droga sa inyong nasasakupan. Kaya ayun, hindi ba't may mga listahan? Ano ho? May mga listahan at nabalita na involved sa droga ang kapitan. Kung kaya natukhang. Ayan. Ano ho? Ngayon, meron pa rin hong namamayagpag. Magbago na po kayo. Huwag niyong sabihin ang ating administrasyon ay kinikilala ang karapatan ng tao, ng kapwa. Pero dapat niyong isipin ang inyo pong masamang gawain ay hindi po magtatagal. At yan ay may balik. May balik. Hindi ka man maiswak sa kulungan, sa ibang paraan, ikaw babawian. Ha? Kaya mag-isip-isip po kayo, mga barangay official, na kung kayo po ay may mga illegal na gawain, pangungunsinte sa inyong barangay, tigilan nyo na po. Ang lahat ng bagay ay may katapat, ang lahat ng bagay ay matatapos. Ha? Kaya, pag-isipan po ninyong maigi ang inyo pong ginagawa. Tigilan nyo na po yan. Just do it! Yan. Alright? Okay. So, si Utol, Danyo Guillermo, nanonood. Pero ang daming manonood, pero si Kuya lang ang nakita ko. Mag-comment po kayo, mag-comment. Para mabati ang inyong pangalan, at lumutang dito sa aking monitor. At tayo po ay dadako na po tayo sa ikalawang yugto ng ating programa. At simulan na po natin ang ating pong... Teka muna, hanapin ko muna. At ako, nagpalit ako ng Larga Vista. Mahina talagang ating mata eh. Oh, ayan, asa na? Asa na? Yan, okay. Dako na po tayo sa ating mga ulo ng balita. Pilipinas nananatiling isa sa pinakamataas sa Asia pagdating sa tinatawag na inflationary pressure. Talon! Una-ulo! NDRRMC nakapagtala ng halos 200,000 katao na apektado ng bagyong Guring. DSWD nagbigay ng 1 milyong piso na halaga ng tulong para sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Guring sa Western Visayas. 61 pantalan, tigil operasyon dahil sa bagyong Guring. Higit 140 pasahero stranded. Metro Manila at kalapit lalawigan binaha dahil kay Guring at habagat. limang trabaho binuksan ng Department of Budget Management para sa mga non-teaching personnel. Senator Gatchalian, hinikayat ang DepEd na ayusin ang proseso
ng pagkuha ng bagong guro. ₱150 milyong pisong confidential pa ng DepEd mas dapat gamitin sa mga problema sa sektor ng edukasyon. Petsa ng special election sa ikatlong distrito ng Negros Oriental, inilabas na ng COMELEC. Bilang ng mga naghain ng kandidatura para sa Barangay SK eleksyon, pumalo na sa 500,000. Bureau of Customs nadiskubre ang 519 milyong piso na halaga ng imported na bigas sa Bulacan. Pagpapalawak ng marina sa ilang bahagi ng Mindanao, sinasapinan na. DOTR nagpaalala sa mga transport group ukol sa 20% discount ng mga estudyante kasabay ng pagbubukas ng school year 2023 to 2024. LTFRB naghahanap pa ng karagdagang dokumento para maisapinal ang desisyon kung aaprubahan ang Hirit Transport Group na dagdag pasahe. US nagkaloob ng $80 million foreign military aid sa Taiwan. Nananatili pa rin ang Pilipinas sa isa sa pinakamataas sa mga bansa sa Asia pagdating sa tinatawag na inflationary pressure sa gitna ng patuloy na pagtaas ng ilang pangunahing bilihin. Ayon sa isang market research group, nito lamang linggo nakapagtala ang Pilipinas bilang second highest sa aggregate score na 103.3 sa mga ranking sa inflationary pressure kung saan pinakamataas ang Singapore. Lumalabas din sa pag-aaral na ang Pilipinas ay masyadong exposed sa higher food prices, lalo na sa presyuhan ng bigas. Ang mataas kasi na presyo ng ilang pangunahing pagkain ay nagdudulot ng mas mataas na inflation, kaya naman ito ang nagiging dahilan sa importasyon. DZGG. Nakapagtala ang pamahalaan ng kabuang 196,926 na katao na naapektuhan ng bagyong Guring sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa report ng NDRRMC sa kabuuan, 35,979 na individual ang lumikas na at nananatili sa loob ng mga evacuation centers. Nakapaglabas na ang gobyerno ng higit kumulang 7.8 milyong piso na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Sa huling report, aabot sa higit kumulang 41 milyong pisong halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang pumalo na sa 189.1 milyong pisong sa agrikultura. Aabot naman sa 3,962 na magsasaka ang apektado sa Cagayang Valley, kung saan karamihan ay magsasaka ng mais at palay. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng buena manong pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Mga senior citizen sa Embo, Taguig City, pinaya-saya ni Mayor Lani Cayetano sa pamamahagi ng kanilang birthday cash gift. DZGG. Patrol Report. Sige nga, Tani, sa detalye. Mga
mga ka-DCWG, binigyan po ng napakasayang araw ngayon ang ating mga senior citizen dito po sa Barangay Pembo, kung saan nagkaroon po ng take-off and distribution of birthday gift cards para po sa mga birthday celebrant ng month ng August. Ako mga ka-DCWG, po ay makakapanayam natin ang isa sa mga birthday celebrant na senior citizen ngayong araw na ito. Pinatunayan ni Taguig City Mayor Lani Cayetano na kaya nitong ibigay ang mga benepisyo para sa mga residente ng 10 barangay sa Embo tulad ng ipinamimigay ng Makati LGU kung saan pinangunahan ng alkalde ang pamamahagi ng birthday cash gift sa mga senior citizens sa naturang lugar. Sa ilalim ng programa ng pamahalaang lungsod ng Taguig, ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa Barangay Sembo, Kumembo, Pembo, East Rembo, West Rembo, South Sembo, Pitogo, Post Proper North Side, Post Proper South Side at Rizal ay tatanggap ng 3,000 hanggang 10,000 cash gift. Depende sa kanilang age bracket. Ang naturang programa ay isa lamang sa maraming benepisyong tinatamasa ng mga residente ng Taguig sa ilalim ng agenda ng administrasyon bilang isang transformative, lively at caring city. Dinaluhan ng mga senior citizen ang Barangay Embo itong Clean Project Car Hub dito sa number 9 Sampaguita Street, Barangay Pembo, Taguig City. Umabot sa humigit kumulang na 100 mga lola at lolo ang dumating at nakatanggap ng kanilang birthday cash gift. Ang iba ay tumanggap ng 3,000 at ang iba ay tumanggap ng 10,000 peso, kung saan hindi magkamayaw sa kasiyahan ng mga senior citizen. Ang pamamahagi ng birthday gift ay para sa mga senior citizens na nagse-celebrate ng birthday mula August 1 to August 31. May 271 senior citizens birthday celebrant na nakatala dito sa Barangay Pembo at may mga ilang senior citizens na hindi nakadalo, ngunit ipinapangako ni Mayor Lani Cayetano na maibibigay pa din ang nararapat para sa kanila sa pamamagitan ng house-to-house per barangay. Ayan. Magandang araw po, mapagpalang araw po sa iyo, nanay. Ano pong pangalan nila? Rosalie Rosalie. Pamadiko, Kayo po ay residente ng Pembo. Gaano katagal na po? 11 years. 11 years, napakatagal ng 11 years. Ano po? Sa ngayon po, nandito po kayo dahil po kayo ay nabigyan ng gift. Tama po ba? Ano po ang naibigay sa inyo ngayon? Bibigyan pala. Opo, bibigyan pa lang. Okay, so ngayon kayo po ay bibigyan ng gift cash. Sa palagay niyo po, gusto ko lang pong itanong, no? Dati po ba ang gift niyo po tuwing birthday ay cash din po? Cake po. Okay naman po, masaya naman po kayo sa Okay naman. Sa palagay niyo po, ano po ang mas maganda o mas better para sa inyo? Yung gift cash po ba o yung cake? O siyempre, cash gift kasi makakabili ka ng kung anong gusto mo. Matatandaan sa inilabas na penal na desisyon ng Korte Suprema ang 10 barangay sa Embo tulad ng Sembo, Kumembo, Pembo, East Rembo, West Rembo, South Sembo, Pitogo, Post Proper North Side, Post Proper South Side at Rizal ay nasa teritoryo ng lungsod ng Taguig. Matagal nang sinimula ni Mayor ang pamamahagi ng mga benepisyo ng kanyang nasasakupan sa pamamagitan ng mano-manong proseso. Mula dito sa Barangay Pembo, Taguig City, ako si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral! Binaha ang Metro Manila at ilang kalapit na lalawigan dahil sa sama ng panahon sanhi ng epekto ng bagyong Guring at Habagat. Karamihan sa mga binaha na umabot hanggang tuhod ay ang mababang lugar sa Camanaba area, Makati, San Juan, Pasig, Las Piñas, Parañaque, Marikina at Manila. Dahil sa patuloy na pag-ulan ay sinuspinde ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila, Malabon, Marikina, Navotas at Caloocan. Kaugnay nito, sinuspinde rin ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC ang pasok ng kanilang mga empleyado sa National Capital Region o NCR, gayon din sa probinsya ng Cagayan at Ilocos Norte. Maging ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC
ay sinuspindi rin sa mga nabanggit na lugar. Dahil sa suspensyon, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kanilang palalawigin ang petsa ng paghahain ng COCs hanggang Linggo, September 3, 2023. DZGG. Nagbukas ang Department of Budget and Management o DBM ng 5,000 trabaho para sa mga non-teaching personnel. Sinabi ni DBM Secretary Amina Pangandaman na ang 5,000 items ay binubuo ng 3,500 administrative officer, second posisyon na layong tanggalin sa mga guro ang administrative task na sumusuporta sa mga operasyon, habang 1,500 naman para sa Project Development Officer 1 position na siya namang tutulong sa mga Admin Officer 2 at iba pang non-teaching personnel. Makakatanggap ang mga nasa Admin Officer 2 at Project Development Officer 1 posisyon ng basic salary grade 11 na 27,000 pesos. Ang kakailanganing pondo naman para sa mga field position mula sa mga binuong posisyon item ay kukunin sa miscellaneous personnel benefit fund sa ilalim ng 2023 General Appropriation Act, habang ang retirement and life insurance premium naman ay magmumula sa automatic appropriation. Ano ba yun? DZGG. Hinikayat ni Senator Sherwin Gatchalian ng Department of Education o DepEd na ayusin ang proseso ng mga pagkuha ng mga bagong guro. Kasunod ito sa report ng Commission on Audit na nagkakaroon ng problema ang DepEd na punan ang mga bakanting posisyon. Dagdag pa ng mambabatas na hindi katanggap-tanggap na maraming mga silid-aralan ang kulang pa rin ng mga guro. Aabot anya sa 22.676 million na mga mag-aaral ang naitala ng DepEd na nakapag-enroll sa pagbubukas ng klase base sa datos na nakuha ng senador na mayroong 15,000 ang teacher position at aabot ng hanggang 8 buwan bago makakuha ng bagong guro. DZGG. Iginiit ni Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas sa Department of Education na gamitin sa ibang problema sa sektor ng edukasyon ang 150 milyong piso na confidential fund nito. Pangunahing tinukoy ni Brosas na mas dapat iprioridad ng DepEd ang pagpapatupad ng literacy program para matugunan ang mataas na antas ng kahirapan ng mga mag-aaral na matuto. Tinikoy ni Brosas ang 2021 report ng World Bank na 70% ng 10 taong gulang na mga Pilipino ang nahihirapan o hindi pa rin marunong magbasa. Diin ni Brosas, mas karapat-dapat na pondohan ang pagtulong sa mga kabataan na matutong magbasa sa halip na magsagawa ng surveillance sa mga paaralan. Dismayado si Brosas na 1% lang ang kabuang pondo ng DepEd ang nakalaan sa National Learning Recovery Program kahit inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang pagsusulong sa learning recovery. DZGG. Inilabas na ang ng Komisyon on Election o COMELEC ang petsa para sa special election sa 3rd District ng Negros Oriental. Ito'y kasunod ng deklarasyon ng Kamara na bakante ang posisyon ng kinatawan sa naturang distrito matapos patalsikin bilang kongresista si Arnulfo Teves. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, itinakda ng komisyon ang araw ng special election sa nasabing lalawigan sa December 9, 2023. Nabatid na nasa higit 104,000 ang bilang ng mga botanteng nakarehistro at sakop nito ang 7 bayan at 1 syudad sa lalawigan. Kaugnay nito ay inatasan na ng full body ang kanilang mga tauhan sa Negros Oriental na simulan na rin ang paghahanda para sa pagsasagawa ng special election.
DZWG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Internal cleansing sa PNP Region 12. Nagpapatuloy, 6 na pulis siniba sa serbisyo. DZWG. Patrol Report. Si Rica Tumabang ang magbabalita. Sige nga Rica, sa detalye. Patuloy ang internal cleansing ng PNP Region 12 sa kanilang hanay matapos na masangkot ang ilang pulis sa kontrobersya. Sa kabila nito, sinabi ni Police Lieutenant General Michael John Dovria, Deputy Chief for Operations ng PNP, na mas marami pa ring pulis ang matitino at sumusunod sa batas. Inihayag ito ni Dovria sa kanyang pagdalo sa ika-122nd Police Service Anniversary ng Police Regional Office 12 sa General Santos bilang guest speaker. Sinabi naman ni Police Brigadier General Himili Macaraeg, Regional Director sa Pro 12, na sa loob ng kanyang panunungkulan, umabot na sa 6 na pulis ang kanyang inirekomendang sibakin sa serbisyo. May na-demote at nasuspinde dahil sa paglabag sa batas. Kaugnay nito, tiwala pa rin ang mamamayan sa liderato ni Brigadier General Macaraeg sa Pro 12 dahil sa maayos na serbisyo ng mga tauhan sa mga lugar na kanyang nasasakupan. Mula dito sa Muntinlupa City, Rica Tumabang, para sa DZWG, inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Rica Tumabang. Naging matagumpay ang tuloy-tuloy na pag-iinspeksyon ng Bureau of Customs o BOC sa mga imbakan o warehouse ng bigas sa mga lalawigan sa bansa. Muling nakadiskubre ang Bureau of Customs ng 519 milyong pisong halaga ng imported na bigas sa 4 na bodega sa Bulacan. Natagpuan ng mga otoridad ang 154,000 sako ng imported na bigas na nagmula sa Vietnam at Pakistan at 60,000 sako ng palay. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, kung ang may-ari ng bigas ay hindi makapagpakita ng kaukulang mga dokumento, agad naggagawa ng legal na aksyon ang BOC at kukumpiskahin ang mga produkto. Kung matatandaan, ni-raid at sinelyohan din ng BOC ang 3 warehouse sa Balagtas, Bulacan noong Agosto 25 na may nakaimbak na 505 na milyong pisong halaga ng imported na bigas. Nauna nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang BOC na ipagpatuloy ang pagsalakay sa mga bodega upang matugunan ang mga issue ng hoarding at illegal na pag-aangkat ng bigas. DZWG. Isinapinal na ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagpapalawak ruta nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay Marina Administrator Hernani Fabian, ang naturang plano ay dahil na rin sa paghahangad nitong mapalaki pa ang shipping industry at makapaglinang ng iba pang karagdagang ruta sa iba't bahagi ng bansa. May mga inisyal na anyang pag-uusap sa pagitan ng Marina at ang mga opisyal ng Ministry of Transportation and Communication o MOTC para sa nasabing expansion. Kung may sasakutuparan ito, umaasa ang Marina na magkakaroon ng karagdagang ruta sa mga lugar ng Cotabato, Sulu hanggang sa Tawi-Tawi. Sa kasalukuyan, sinabi ni Fabian na mababa pa ang napagtibay na ruta sa bahagi ng Mindanao kaya't kinakailangang marami pa ito o maparami pa ito. Malakian niya ang potensyal ng naturang rehiyon sa mga kalakalan lalo na sa palabas ng bansa. DZWG. Pinaalalahanan ng Department of Transportation o DOTR ang public transport sa umiiral na 20% discount kasabay ng muling pagbabalik sa eskwela. Ayon sa ahensya, kailangan bigyan ng transport group ang mga estudyante ng akmang discount dahil isinasaad dito sa ng batas. Partikular na ang Republic Act 1134 o ang Student Fare Discount Act na una pang inaprubahan noong 2019. Kinabibilangan ito ng mga jeep, bus, taxi, LRT, MRT, PNR, mga eroplano at pampasaherong bangka. Paalala ng DOTR, 20% discount para sa mga estudyante ay epektibo araw-araw kahit pa weekend o mga holiday. Samantala,
Kailangan lamang ng mga estudyante na magpakita ng kani-kanilang mga ID upang maka-avail ng diskwento. DZGG. Humirit pa ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ng karagdagang dokumento para maisapinal ang kanilang desisyon kung aaprubahan nila ang hiling ng transport group na dagdag singil sa pamasahe. Hindi naman nagbigay ng detalye si LTFRB Executive Director Attorney Roberto Peig sa dokumentong hinahanap. Umaasa si Peig na sa susunod na linggo ay maisusumite na ng mga transport group ang hinahanap nilang dokumento. Magugunit ang ilang mga transport group gaya ng Pasang Mazda, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines at Alliance of Concerned Transport Organization ang humirit na 5 piso na dagdag pasahe sa minimum fare at karagdagang piso naman sa kada kilometro. Ang nasabing hirit na dagdag pasahe ay dahil sa ilang linggong pagtaas ng presyo ng krudo sa bansa. DZGG. Inaprubahan na ni US President Joe Biden ang military transfer sa Taiwan sa ilalim ng foreign military financing. Nagkakahalagaan niya ang FMFF fund ng $80 million bilang suporta sa Taiwan. Gagamitin niya na nasabing pondo para mapalakas ang kapasidad ng kanilang depensa at mabantayan ang kanilang maritime territory. Ikinatuwa naman ni Republican Chairman of the House of Representatives, Foreign Affairs Committee Chairman Michael McCall ang nasabing tulong militar ng US sa Taiwan. DZGG. Tatanggap tayo ng pagulat mula naman sa labas ng ating bansa, Iraq. Umapila sa Pilipinas na alisin na ang deployment ban sa mga manggagawang Pilipino. DZGG. Patrol Report. Si Dans Guillermo magbabalita. Sige nga Dan, sa detalye. Nananawagan ng Iraq sa Pilipinas na alisin na ang deployment ban sa mga manggagawang Pilipino dahil bumubuti na nila ang sitwasyon sa seguridad sa kanilang bansa. Sinabi ng Iraqi Deputy Minister of Health Kamis Hussein Ali na nangangailangan sila ng Filipino worker, partikular ang Pinoy nurses. Inimbitahan din ng Iraq ang mga opisyal ng Pilipinas na bumisita sa kanilang bansa para sila na mismo ang mag-assess sa sitwasyon doon. Inirekomenda rin ng Iraq ang pag-renew ng 1982 Memorandum of Agreement para sa mobilisasyon ng mga manggagawang Pilipino sa kanilang bansa. Sa ngayon, ang Iraq ay nasa ilalim ng Alert Level 3 kung saan nagpapatupad pa rin ang Pilipinas ng voluntary repatriation at deployment ban sa mga manggagawang Pinoy. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dans Guillermo. Okay, dyan po nagwawakas po mga ginigiliw ko na taga-subaybay ang ating pong mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng News Department ng DZGG ngayong pong araw ng Huwebes, August 31, 2023. Yan. Okay, so wala na po tayong oras mga kaibigan. Kaya't ako po ay nagpapasalamat na sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok at panonood sa Balitang Pilipinas Worldwide. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanya pong patuloy at walang sawang pagbibigay ng patnubay sa DZGG Broadcasting Studio at sa kanya pong tiwala na ipinagkaloob po sa inyong lingkod para makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng sariwang balita, impormasyon at serbisyo. Lord, thank you very much po sa pagtitiwalang ito. Sa ngalan po ng aming News Director, June Hariol, sa technical side, G. Laureño at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya. Bukas po muli sa ganap na alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action. Sa ganitong oras alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Magkita-kita at magkapanooran pa rin po
Diyos mabalo sa inyong gabos. Magandang gabi. Ang DCWG, inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.